Hello guys! Hello! This is for Cancer. Cancer, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Cancer. Okay, Cancer, this is for the first 3 months of 2026. So, January, February, March. Tingnan natin, Cancer. Okay, reverse na. Knight of Cups and Four of Swords. Bakit ganun? Bakit naka-reverse? Tingnan natin. Ano pa ba? Okay. The Devil. Three of Pentacles. Judgment. And Ten of Swords. Okay. Okay, guys. But reverse siya. Okay. Four of Swords and Knight of Cups. Cancer, kung makikita mo dito, siguro this is about love life, new love life, or new relationship. Kasi pag naka-reverse siya, ibig sabihin, if you're waiting for a relationship, pwedeng hindi pa siya dumating sa 3 months na to. Katahimikan. So, if you're waiting for peace and harmony regarding sa relationship, sinasabi ng barahan na pasensya kasi hindi pa siya. Ngayon, impossible siya. Capricorn energy is here. Sinasabi ng barahan na you need to be careful sa mga Capricorn or mag-iingat kayo sa temptation, especially sa love life. So, kung ikaw ay may mga third party kayo or may mga nagugustuhan, nagkakagusto sa inyo, but you're in a relationship, you need to be careful. Okay. Three of Pentacles. Ten of Swords. Alright. Okay, so yung 3 cards na to, sinasabi ng baraha sa'yo dito na isang desisyon ang kailangan mong gawin, kailangan mong tapusin, lalo na sa pera, negosyo, parang ganun. Okay. Maraming beses ka na ngayong 2025 na nagplano. Kung nasa Pilipinas ka pa lang, nagpaplano kang mag-ibang bansa or nagpaplano kang lumipat ng lugar, lumipat ng business. But ang problema, hindi mo yun ginagawa. So, yung Three of Pentacles dito, this is about business collaboration, launching a business, pakikipag-partner, ganyan. Hindi mo yun ginagawa, pero ilang beses mo na siyang pinaplano. So, Cancer, sinasabi ng baraha sa'yo dito na isang desisyon ang kailangan mong gawin ngayon na 3 buwan na to. Atong desisyon na to ay pwedeng magdala sa'yo or pwedeng makatulong sa'yo para mailigtas ka sa kung ano man nakapahamakan financially. Yun. 'Di ba? Ang ganda ng baraha mo. This one is money, this one is relationship. So, ulitin natin, sa relationship, mag-iingat kayo. Kung hindi pwede, hindi pwede. Kung may mga third party, nako, tapusin nyo na yan. Kasi yung magdadala sa inyo ng kamalasan. Okay, sa pera naman, desisyonan mo na habang maaga pa. Okay, Unity Heart, Flamingo. Ito naman, sinasabi ng barahan na this is here. So, parang sinasabi na may healing ka, may desisyon ka na kailangan gawin. May kailangan kang desisyon na dapat tapusin mo na. Tapusin mo na kung ano man yan na iniisip mo para sa fulfillment ng kung ano man na plano mo. Okay. This is dog. Divine service, how can you serve yourself better? So, ang tanong sa'yo ng barahang ito, paano mo daw, okay, sorry paano ka magiging loyal sa iba? Or paano ka magiging loyal sa sarili mo kung sa iba ay hindi ka loyal? Or paano ka magiging loyal sa iba kung sarili mo nga hindi mo kayang panindigan? Parang ganon. Like, eto ay pwedeng makaresonate doon sa mga may relasyon pero may mga third party. 'Di ba? Yung parang sinasabi na honesty
is the best policy. Sinasabi sa'yo dito na we need to be honest, we need to have integrity. Wow! Ano ba yung mga ginagawa nyo, guys? Kasi parang yun, kailangan mong maging honest daw, Cancer. Okay. 2 cards. Okay, Gaia's Gate. And you are the light. Wow. So, dito sa barahang to, same ito sa water sign na may dragon. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na there's an opportunity, Cancer, na magbukas ang financial gateway sa buhay mo. So, halimbawa kung ilang taon ka nang unemployed, ngayong 2026, starting this January hanggang March or onwards, may mga pagkakataon na pwedeng makahanap ka ng trabaho if you're unemployed. Pwede din na may mga mag-offer sa'yo ng financial opportunities and mga plano, ideas, like halimbawa ito, 3 of Pentacles. Parang ituturo sa'yo ng universe, eto Cancer ang mga tao na pwede mong lapitan kung gusto mong magnegosyo. Cancer, ito yung negosyo na pwede mong buksan sa taon na to kasi makakatulong to sa'yo. So, you are the light. It is safe to step fully into your light. So, sinasabi ng bara, you need to be strong. Kailangan mo daw maging strong, maging courageous, Cancer, sa taong ito. Simulan mo ngayong 3 months na to. Kasi ang dami-daming opportunities Lalo kung business yan, na ilang beses ka nang nagplano, pero hindi mo pa rin tinutuloy. This 3 months is the perfect months para simulan mo na. Okay? Ano yung last message sa'yo ng baraha? Okay. Last message is mysteries. This is magician. Unlock ancient secrets. The past holds the keys to your future. Diba? Eto ano lang to, being grounded. Parang sinasabi ng baraha sa'yo na kahit saan ka man nalupalop makaarating. Kahit ano man na buhay meron ka, Cancer. Wag na wag mong kakalimutan yung pamilya mo. Okay? Etong misteryo na to, sinasabi ng baraha na may misteryong bumabalot sa buhay mo. Siguro pakiramdam mo minamalas ka or siguro pakiramdam mo hindi mo natutupad yung pangarap mo, siguro meron kang dapat balikan. Kasi ganun may kasabihan tayo na walang sino man makakarating sa kanyang paroroonan kung yung tawag doon, yung roots mo ay kinalimutan mo na. Isipin mo na, like for example, may mga ganong klase ng tao Like halimbawa, sa magkakapatid, once na yung kapatid niya, or may mga ganun may kapatid ka na mayaman, may kapatid ka na edukado, may kapatid ka na pwedeng makatulong, alam mo na pwedeng makatulong sa'yo, and may kapatid kang like mga disabled, ganyan, or walang pera, mahirap. May mga tao na doon lang sila nakikipag-close sa mga kapatid na alam nilang mayroon silang mahihita. And doon sa mga like may kapatid na disabled, parang kinakahiya. So, this one is just a manifestation ng ganyang situation na sinasabi sa atin dito na huwag tayong makakalimot kung saan tayo nanggaling. Kasi may doon yung susi ng tagumpay 'di ba? Yung past natin, 'di ba? The past, okay? Ingat tayo Cancer. The past holds the keys to your future. 'Di ba? Ano lang, simple lang 'yan na message na sabi dito, yung nakaraan mo siya ay nagtataglay ng susi para sa iyong future. Connected yan 'di ba? So, wag tayong makakalimot kung saan tayo nanggaling. Okay? May ganun I know someone na like nag-asawa lang tapos kinalimutan na yung pamilya or parang mas prioritize niya yung asawa niya. Kaya nga 'di ba may mga in-laws na gano'n na, for example,
hindi niya magustuhan yung asawa ng anak niya kasi alam niya na yung asawa ng anak niya ay pwedeng ilayo yung anak niya sa kanya. May mga ganun scenario, sitwasyon. So, if you're in that situation, ako, bumalik ka sa pinanggalingan mo kasi naaandon ang susi ng tagumpay mo. Okay? Thank you guys for watching. Bye!